Mag-aalas 5 na nga pala ng hapon mga kabsat, saka pa nagpaluto yung amo ko ng lunch nila. At yung lunch pala nila ito mga kabsat, nagluto ko ng baked patatas mga kakabsat na may tuna. Bali kanina tinanong ko na yung amo ko kung anong lunch nila, kung magluluto ba ako o hindi. Ang sabi niya hindi daw siya magpapaluto. At nung mag-aalas 5 na mga kakabsat, nagtanong siya kung meron daw bang tuna at meron daw bang patatas. Sabi ko merong tuna at meron ding patatas. So ang sabi niya baked patatas na lang daw yung lutuin ko para sa lunch nila. Bago ko nga pala ibalot sa foil mga kakabsat yung mga patatas, ay hinugasan ko palang mabuti kasi nga naman hindi ko talaga siya babalatan. At bali iluluto ko nga pala siya sa air fryer mga kabsat ng 1 oras mahigit. At ayan mga kabsat, nagready na rin ako ng sibuyas at igigisa ko na rin yung sibuyas. Yung amo ko talaga mga kabsat is pabago-bago siya ng isip. Sabi niya kasi hindi siya magpapaluto, kaya naman naglinis ako ng bongga talaga dito sa kusina kanina. Tapos magpapaluto pala. At nung matapos ko na palang igisa yung sibuyas dyan, ay sinunod ko na din palang nilagay yung tuna. Isang lata lang ng tuna yung ginamit ko dyan kasi nga naman 6 na piraso lang ng patatas yung niluto ko ngayon. Bali nga pala tong recipe na to ay dapat ay mayroong mais, pero wala kaming available na mais dito sa bahay, kaya naman hindi ko na siya nilagyan ng mais. At naglagay din ako ng cream dyan, yung nasa lata, yung gishta yung tawag nila mga kakabsat, tapos cream cheese and then konting mayonnaise, at naglagay na rin ako ng parsley dyan. At ito palang ginawa kong to ay papalaman ko sa patatas, at ito na nga pala ay naluto na din yung patatas, at ito yung paraan ko para sa paglagay ng palaman para sa patatas. Hindi pa nga tapos tong lunch nila mga kabsat, ay nagtanong na yung amo kong lalaki kung tapos na daw ba yung lunch nila kasi nga naman may pupuntahan sila. So ganyan yung ginagawa ko mga kapsat, paraan sa paglalagay ng palaman dyan sa loob ng patatas. Bali minamash ko lang muna yung nasa loob ng patatas. Hindi ko naman nila lahat na minamash mga kapsat. Dyan lang sa pinaka-half niya, at maglalagay ako ng konting butter. Mas masarap kasi yung lasa ng patatas yung nasa loob ng patatas kung meron siyang kasamang butter o nalaglag pa yung butter mga kakabsat. And then maglalagay nga pala ako dyan ng parmesan cheese. Mas masarap sana kung merong mozzarella cheese mga kapsat, kaso naubusan kami ng mozzarella cheese, hindi nakabili yung amo ko. And then ayan yung sinasabi kong parmesan cheese, and then yung naluto kong tuna mga kabsat, ayan nilagay ko na dyan para sa palaman niya. Napakasarap talaga nito mga kabsat. And then maglalagay ako ng sliced cheese, and then yung crab cheese mga kabsat, yung nakalata na crab cheese. Normally talaga ang nilalagay ko talagang cheese dito ay yung mozzarella cheese. Kaso naubusan talaga kami ng mozzarella cheese, kaya naman gumawa ako ng paraan na crab cheese na lamang yung ilagay ko. At pagkatapos ko nga palang lagyan ng palaman at mga cheese yung patatas, ay bibake ko muna siya ng about 15 minutes, and then i-broil ko siya ng 5 minutes. At kung nagustuhan nyo tong recipe na to mga kabsat, ay pwede nyo siyang gayahin. At kung wala naman kayong tuna, ay pwede naman yung pitso ng manok. Nakailang beses din akong gumawa mga kabsat na gamit yung pitso ng manok, at masarap din siya. So ayan mga kabsat, isa lang talaga yung natira. Sa 6 na piraso na patatas na niluto ko, ay isa lang talaga yung natira mga kabsat. So yun lang for today's video.